Yan, umulan. Ha? Kala ko ba magaling ang mga Duterte? Bakit inulan? Ah, asan ang 51 billion? Asan ang 51 billion ni Kung Pulong Duterte? Bakit ganyan ang nangyari sa Davao? Ha? Bakit inulan pa rin? Malamang, ayun, kidlat. Kasi bobo naman kasi talaga ako mga mga kakampwit, no? Actually, hindi na pala sila kakampwit ngayon. Hindi na rin sila loyalista nga, kundi mga DDH. Kung meron tayong mga tinatawag na DDS na diehard Duterte supporter, ako matatawag ko sarili kong DDS or diehard supporter. Pero yun ay may rason na bakit ako matatawag na diehard. Kasi nga, very consistent itong mga Duterte na magaling from day 1 hanggang sa ngayon, no? So nung ako'y nagkaroon ng kamalayan hanggang sa ito na, nasa 2025 na tayo ngayon. So talagang mapagtanto ko talaga na the best pala talaga ang mga Duterte, no, sa Davao City, kasi ang dami ko naman napuntahang mga lugar, wala pa rin talagang tatalo, no, sa polisiya ng mga Duterte pagdating sa pag-implement ng mga rules at paggawa ng mga batas ng mga city ordinances na talagang city ordinances, existing ang law pero implemented din talaga at implemented pa, no, unlike sa ibang mga cities all over the Philippines, hindi ko na pangalanan, no. So panigurado marami kayong mga ano diyan, mga marami kayong mga existing na mga laws ng inyong city ordinances pero hindi yan na-implement ng maayos. So dito sa Davao City, pag bawal mag-jaywalking, bawal talaga yan, no. Pag once ikay makita, pag ikaw ay makita at mahuli ka talaga at matikitan, magkakamulta ka o di kaya community service, gano'n, no. So bawal magyosi, basta maraming bawal sa Davao City. So yun ay city ordinances. Hindi kasi masasabing city ordinances siya kasi hindi lang naman Davao City, hindi siya sa buong Pilipinas ini-implement, or hindi siya sa buong Pilipinas may ganong batas no nag-i-exist. So dito sa Davao City, dami naming mga existing city ordinances na yun nga implemented well, and hindi nga siya ginagaya ng ibang syudad kasi nga takot sila na mabash ng mga tao, mamamayan. So dito sa Davao City, masasabi talaga natin na Duterte talaga ang may matatawag natin political will, no, strong will, or mga strong leadership, which is yun talaga ang kailangan dito sa Pilipinas. Hindi pwede ang mabait lang dito, no, mabait na yun parang oto-oto to the point, oto-oto basta walang desisyon, walang salimpas siya. So dito sa Davao City, talagang ang ginagawa ng mga Duterte mga batas ay yung mapapakinabangan talaga ng mas nakararami. Hindi na lahat, kasi for example nga, Licor ban. So sino ba ang maapektuhan dyan? Sino ba ang masasagasaan dyan na mga tao, no? So syempre yung mga mahilig talaga makipagwalwalan, magdamag, no? So sila po yung maapektuhan dyan. Pati yung mga establishments na nagtitinda ng mga alak, no? So dati nasanay sila sa mga magdamagan ng mga income, bintahan. So ngayon hindi na, hanggang alauna na lang. So yun lang example lang ho yun. So masasabi ko talaga, throughout my journey sa Pilipinas, inikot-ikot ko except lang talaga sa northern part of Luzon. Yun na yung Cagayan Valley region and Ilocos region. Hindi ko pa yun na-penetrate. So even Central Luzon, hindi pa, kasi hanggang lang naman ako, Olongapo, ako'y nagpampanga lang naman, tsaka yun sa CAR naman, or Cordillera Administrative Region, ay hanggang Baguio City and Municipality of La Trinidad ng Benguet lang naman ang aking napuntahan. So throughout the journey ko, naikutin ang buong Pilipinas, every city, every dito yung pinaka-capital ng city talaga, no, provincial capital. So pinupuntahan ko na, in even highly urbanized cities. So talagang masasabi ko na Davao City talaga ang may pinakamagandang existing na mga city ordinances and yun, city ordinances, mga rules and regulations. So talagang dito mo lang talaga mararamdaman yung puwersa ng gobyerno. Yung puwersa ng gobyerno na yung pangmasa, na mapapakinabangan ng majority ng mga law-abiding citizens. So siyempre, sino ba ang iyak sa mga yung mga nagje-jaywalking? Siyempre, yung mga matitigas ang ulo, mga pasaway. Multahan ka ng 500 dati, 500, 200, 500 ngayon, hindi ko na alam kung magkano. Sino ba ang iiyak diyan sa no smoking policy, 'di ba? Sino ba ang iiyak diyan sa
yung no smoking policy sa any public places, no, in public properties. So syempre iyak dyan yung mga smokers din, na mga pasaway din talaga, mga walang disiplina, no, mga walang mudo, yung hindi naman lahat ng mga tao nagyoyosi. May mga asthma yung iba, mahahawa, mapapalala na matitrigger yung asthma ng ibang tao dahil nga sa kawalan ng disiplina ng mga smoker. Sino pa ba, no? Yung mga nagwawalwalan nga, yung mga ano, yung mga lasinggero. Oh, yun, iiyak yung mga yan dahil nga sa hindi sa makapagwalwalan, magdamag. So, mga ano yan, mga entitled dito sa Davao City, hindi pwede kayo dito, no? Bawal kasi talagang napaka lupit ng mga batas dito sa Davao City. Marami pang batas, ha. Oo. Traffic, yun, sa ano, sa mga traffic rules and regulations namin dito, no, meron kaming existing law dito na 20-30 na kilometer per hour speed limit dito sa downtown area, tapos 40 naman sa mga medyo ano, mga barangay na ng mga daanan. For example, yung may barangay sa Asa, gano'n, no? Barangay Arcastillo. So 40 na yung takbo sa mga lugar na yan. Tapos sa mga diversion roads naman and highway, yan na yung pinakamabilis na 60 km per hour. So ang masasabi ko lang talaga na ang iiyak doon sa mga umiiyak talaga ang mga driver ng mga kaskasero. Oo, nasasaktan sila kasi yung ego nila hindi nila matanggap na yung kanilang pagiging kaskasero, kanilang pagiging walang disiplina sa kalsada, pagdating sa Davao City yun na nga, parang ayun, nadidisiplina sila dahil sa existing law. Although ngayon, kung mapapansin nyo naman, kahit ako mismo, no, in my own experience, marami pa rin akong nakikita ng mga driver dito na kaskasero pa rin, na nagpapatakbo pa rin ng lagpas sa set na maximum speed limit na 60 kph. Sa even sa 40 mga lugar na 40 kph and mga lugar na 30 kph lang, may mga nakikita pa rin ako na nag-violate, no, sa mga itinakdang rules. Yun nga lang, dahil sa gabi, no, parang may araw, privilege day. So ano ba yung privilege day natin? So that's Sunday, tsaka yung mga holiday, no, so walang huli. So nagpapatakbo ng mabilis ang mga sasakyan. Tapos pag madaling araw, yan, or gabi, maraming nagpapatakbo ng mabilisan na rin kasi nga wala nang masyadong sasakyan, wala nang masyadong traffic, wala nang masyadong tao, pedestrians, and at the same time, higit sa lahat, wala nang mga nanguhuli ng mga enforcers. Kaya nakapagpatakbo sila ng mabilis. Pero pag araw, pag daytime, yan talagang sumusunod sa batas ang mga kabayan nating mga taga Davao, taga Mindanao. So umulan na sa Davao ngayon, sa Davao City, at babahaw ito. I mean, pag ang ulan sa Davao City kapag tatagal lang napakatagal. Tatagal lang mga, sabihin natin, mga 6 na oras na napakalakas. So yan po ay volume, no? Thousands of metric tons. So basta volume sa water talaga yung binagsak yan sa kalupaan ng Davao City. So yan po ay sapat na para magkaroon kami ng overwhelming sa aming mga ilog, no, sapa, and sabayan pa ng high tide. So pagkakaroon ng flood, no, pero hindi yung flood na flash talaga, as in wash out ang mga sasakyan, as in tangay ang mga bahay. Hindi naman ganun yung kagaya sa Maynila ba, no, natangay lahat ng mabasura. So dito sa Davao City nagkakaroon kami ng overwhelming, no, ng tubig. So baha pa din, pero magsasubsides ulit agad yun, no, ng ilang minuto, ilang oras, no, pinakamatagal 3 oras. Subsides sa yan dahil nga sa napakaganda ng mga flood control project namin, napakaganda ng mga tawag nito, mga culvert namin, walang mga nakaharang na mga basura, no, hindi siya stagnant ang aming tubig dito, yung mga hindi barado ang mga kanal namin. Tapos yun, kahit pa nasa ano kami, nasa sea level ang downtown Davao, still pag nag low tide yan, nagsasubside na rin talaga ang baha rito sa Davao City. Kaya yung mga DDH or diehard Duterte haters, para kayong mga tanga talaga, no, pinatunayan nyo lang talaga yung katangahan yun to the core, na kapag may baha sa Davao, isisisi nyo sa mga Duterte, isisisi nyo sa 51 billion ni Kong Pulong Duterte, hahanapin nyo yung 51 billion, bakit binabaha pa din. So kaya nga binabaha kami dito kasi nga umulan ng napakalakas, hindi sapat yung mga creeks, mga streamlines namin dito down to the sea. Hindi sapat ang dami, no, at lawak at lapad. Lalim, yes, sapat ang lalim, tsaka sapat ang tibay ng aming mga flood control projects, mga ripraps, mga walls, no. Sapat yun. Kaya nga nagsasubside agad sa amin, hindi kagaya sa inyo dyan na talagang kapag inulan ng matagal, linggo,
bago mahupa, tapos declared agad yung inyong local government officials, local government unit ng state of the calamity para makakurakot sila ng milyon-milyon. Ganun yun eh. Oo, totoo yan yung mga under the state under the calamity of under the calamity states or under the states of calamity. Sa totoo lang yan para magamit nila yung yung parang trust funds or yung mga naka-savings diyan. Oh, kaya nagdadasal yung mga yan na may mga sakuna ganyan ka mga walang hiya ang mga ninyo, mayor. Oh, bato-bato sa langit ha. Kung saan ka man ngayon nakikinig na Duterte diehard haters. Oh, pakikumusta nga yung LGU ninyo diyan, baka mahilig yan declare ng state of the calamity tapos walang natatanggap na ayuda ang mga tao kasi kinukurakot na yung city treasurer's office, kasabot ang mayor, ganun. I mean, mayor naman talaga mga ngurakot diyan. Oh, kaya nga ang daming mga pinapatay na mga city treasurers official, mga 'di ba, mga taga-assessor's office, city treasurers talaga marami tayong mga nabalitaang pinatay, pina-assassinate, no, pinakulong. Tapos yun dahil nga sa corruption nakawan. So pinapatay din sila ng sarilang amo, no, na mayor na siya nag-utos sa sige nakawin mo mag-declare ako ng state of the calamity, ganon. Tapos yung pera diyan labas mo lahat. Palabas natin na ginamit natin pang pang ayuda. Yan pala binulsan ng mga alam mo ba masabi ko yan kasi meron akong customer sa clients somewhere in Samar, no? Isla ng Samar. Hindi ko na sabihin yung probinsya ng Samar, isla na lang ng Samar. Na ayun, inulan sila, binagyo, binaha. Pero nung time na yon, hirap siyang mag-settle ng kanyang ng kanyang balance, no? Hirap siyang mag-settle ng kanyang bayarin sa amin. Ngayon, nangyari na siya ay isang opisyalis ng City Treasurer's Office. Pero matagal na yun that's 2008. So long time ago. Sobrang tagal na. So magdadalawang dekada na. Ayun, bigla siya nakabayad. Sabi ko, galing ah. Hindi kasi si Mayor nag-declared ng state of calamity address, parang gano'n, no? Basta state of calamity si Mayor. So ayun na. So alam na, di ba? Oh, anong connect nun? Di ba? So ibig sabihin, pero syempre, medyo malayo-layo sila na town kasi palibasa. Pero malaki. I mean, parang third class, mahirap, tama. Third income class municipality yung lugar nila. Kaya pala, hindi sila umasinso. Hindi man sila malagay sa first income class municipality kasi kurakot yung mayor. Yan lang ha. So, diehard Duterte haters. So, good luck sa inyong dyan, katangahan. So, kami dito sa Davao City, yan, ganda ng syudad namin. Mayaman, malinis, disiplinado ang mga tao, masarap ang mga pagkain. Safe literhan. Duterte kasi palibasa ang nangungulo.